Heto na naman tayo guys, Peanuts Update. Sa mga hindi po nakakakilala sa Peanuts Update dyan, paki-search naman po, paki-like at paki-subscribe. Yan po yung gusto ko sa inyo. Sana naman po may share natin yung ating mga alindog sa ngayon. Ang update natin for today. Okay, right is Paolo Avellino. Binara ng isang aktor, Kim Chiu, na magitan sa kanilang dalawa. Aktres, nagsorry kay Kim Chiu. Heto na guys. Paolo binara ng isang aktor. Itong aktor na to guys is bigla na lang daw sumulpot sa isang event na kung saan po ay binara niya si Paolo Avellino. Kung bakit daw ay hinahayaan lang daw ni Paolo Avellino na hawakan daw ni Kim Chiu yung kanyang gamit at hindi man lang daw niya ito tutulungan o tinutulungan. Ayon dito sa ating legit na sources guys is nagalit daw yung aktor or napikon daw yung aktor kay Paolo Avellino dahil cellphone daw lang ng cellphone. May mga tumatawag daw kay Paolo Avellino pero yung mga gamit ni si Kim Chiu daw yung nagbubuhat. Tama ba naman yan guys? Ayon dito sa ating legit na sources, busy daw kasi si Paolo Avellino sa kanyang mga sa kanyang mga tawag. Pero yung aktor na to, talagang binara niya dalawang mismo si Paolo Avellino sa harap ni Kim Chiu at si Kim Chiu daw po ay sabi niya na, uy wag naman ganun, uy, tatlong bag lang, tatlong damit lang naman yung mga dala ko at saka hindi naman mabigat. Yun daw sabi, hindi siya gentleman. At saka dapat hindi ikaw yung maghawak ng mga gamit ninyo dahil dapat si Paolo yan dahil isa siya sa mga leading man mo na palagi sa pelikula at saka real life couple naman kayo. Bakit ikaw yung naghahawak? Ano ba siya? Katulong ka ba niya? Ganon daw yung pagsabi ng isang aktor kay Kim Chiu na kung saan ay uminit daw yung tenga ni Kim Chiu sa kanyang sinasabi at galit din daw po si Paolo Avellino sa kanyang sinasabi. Ang sabi daw ni Paolo Avellino, uy Brad, huwag naman ganyan, uy. Nakakakuan ka naman magsalita. Hindi ko naman in-expect na ganyan ka magsalita sa amin. Ano ba yan? Kaibigan ka ba talaga or isa ka rin sa mga bashers namin? Sabi daw ni Paolo Avellino kay aktor na to guys. Kasi itong aktor na to guys is wala na daw siyang ginawa kundi puro pambabas kay Paolo Avellino. Ito yung binabas niya si Paolo Avellino sa pamamaraan na hindi natin in-expect na isa siya sa mga tao na yung barubal ba or kumbaga is yung tao na may inggit kay Paolo Avellino. Muntik na daw silang magsuntukan guys. Ito yung ayon dito sa ating legit na sources. Muntik na daw silang magsuntukan kasi nga daw hindi daw tumitigil tong aktor na to na nangingialam sa buhay nila Paolo Avellino at saka si Kim Chiu. Sobra daw yung pakialamero nito guys. Kaya sabi daw sa kanya na wag naman palaging ganyan o di kaya wag naman abusado ba. Dahil ang pag-aabuso kasi is marami kasing nasasaktan pag tuwing nakakaabuso ka ng kapwa mo. Yun daw yung ayon dito sa ating legit na sources guys. Kaya itong legit na sources natin guys is galit na galit sa aktor na to kasi konting bagay lang pala yun guys tatlong damit lang at kung ano-ano pa yung pinapansin niya at porke nagbuhat lang daw si Kim Chiu ng damit nila ni Paolo Avellino, pakasalin na daw lahat at sobrang bigat daw. Yung pinapakialaman niya at napunta po sa initan ng ulo. Buti na lang guys at napagitnaan daw ni Kim Chiu yung kanilang usapan. Baka kung hindi daw guys, baka siguro wala na. Ayon dito sa ating legit na sources. Dahil ang sinasabi daw ng aktor na ito is hindi daw po siya takot kay Paolo Avellino. See? Ito yung pinakamasama dito guys is hindi daw siya takot kay Paolo Avellino dahil si Paolo Avellino naman daw po yung palaging
nanja-judge or palaging bad trip sa kanya. Ito yung pinakamahirap dito guys, is yung papakialaman mo yung mga bagay-bagay na hindi naman sa'yo. At kung hanggat maaari naman is hindi mo dapat yan papakialaman dahil sa ating lagay ay wala kang karapatan na pakialaman yung may relasyon, di ba? Tsaka buti na lang guys, nandyan si Kim Joo na namagitna sa kanila at sinabihan daw itong si aktor na to na wag masyadong umepal sa kanila dahil nakakasama daw yung pag-iepal niya palagi. At sinabi din ng aktor na to na hanggat maaari ay ayaw nilang mabuwag or ayaw nilang pinapakialaman sila, at ayaw na ayaw din ni Kim Joo na sinasabihan siya na katulong or ano pa, slave pa. Kaya umiwas na lang daw itong aktor na to guys. Iyan po yung ayon dito sa ating legit na sources guys. Okay, pangalawang topic natin for today is Kim Joo na magitna sa dalawang astig. Ito guys. Namagitna po si Kim Joo sa aktor na to at saka si Paolo Avellino guys, dahil hindi daw so katakalain ni Kim Joo na ganon yung sasabihin ng aktor na to. Nakakabawas daw kasi ito ng respeto. Ang aktor na to guys is matagal na palang sinasabihan ng mga ibang fans na hindi ganon si Kim Joo. Hindi siya under kay Paolo Avellino at saka hindi rin under si Paolo kay Kim Joo. Kumbaga ba is walang andera na nangyayari. Yun yung ayon dito sa ating legit na sources, kasi pag may andera na nangyayari guys, isipin mo to, para kasing sinasabi mo na lahat ng mga sequel or lahat ng kanilang mga terms sa kanila ay hindi dapat yan na lagyan ng mali siya kung sakaling may ganun ba. Kasi Kim Joo guys, umiyak daw si Kim Joo. Sobrang daw si Kim, na-touch daw si Kim Joo dito kasi hindi daw niya sa katakalain na ganun daw pala yung ng aktor na to, yung ugali niya. Maraming mga netizen po ang humahanga dito sa aktor na to guys, pero dahil sa kanyang ginawa na pangingialam ay parang nawalan daw ng gana si Kim Joo at saka yung mga ibang fans sa kanya. Imagine mo to guys, hindi daw in-expect ni Kim Joo na yung konting argument ay mapupunta talaga sa suntukan or sa init ng ulo. Kasi parehas silang lalaki. At saka, hindi nga po nagrereklamo si Kim Joo sa dala niyang mga gamit nila ni Paolo Avellino, kasi yung gamit lang daw po ni Paolo Avellino dun sa bitbit ni Kim Joo is 3 t-shirt lang ata ayon dito sa ating legit na sources. Pero yung bag, of course, medyo malaki ng konti kasi nga lang, wala siguro namang bag na maliit pa, pero kailangan always kasi na may bag kang dala pag ikaw ay may pinupuntahan. Lalong-lalo na pag ikaw ay on shooting or kung ano man dyan na eksena ba. Siyempre, ikaw ba naman tong yung taong mahal mo i-bash na gano'n ng kapwa niyong artista? Natural lamang yan na si Kim Joo ang magawa kung busy naman yung si Paolo Avellino. At ang pinakamasama kasi dito, parang sinabi daw itong aktor na to na napaka-ungentleman daw po ni Paolo Avellino. Yan po yung parang ikinasasama ng loob nila Paolo Avellino at saka si Kim Joo, dahil pumapasok na po siya sa kanilang relasyon na kung saan ay ayaw naman ni Kim Joo na pakilaman yung mga bagay-bagay na ganyan sa kanila. Kasi ang sabi ni Kim Joo guys is gusto lang niya na may privacy silang dalawa, dahil yung nangyari sa relasyon nila ni Sian Lim halos lahat public po, at yung pasikretong sakit or pasikretong wala nang kahinatnan ba, ayaw daw ni Kim Joo yung ganun, kasi gusto ni Kim Joo is yung may kahinatnan pa. At gusto niya yung may forever talaga. At yun po ay si Paolo Avellino. Kaya
Maraming mahahanghang na salita ang naabot ng aktor na to, guys, sa pangingialam niya. Hindi daw po napigilan ni Kim Chiu yung sobrang iyak niya dahil hindi daw niya alam kung ano yung gagawin niya. Parang na-trauma daw si Kim Chiu sa nangyari ba. Dahil si Paolo Avellino, guys, is hindi na daw din niya nakontrol yung kanyang sarili dahil sa galit siguro sa pangingialam ng aktor na to sobrang pakialamero. Kaya ito, guys, umiyak si Kim Chiu ayon dito sa ating legit na sources. Ay first time daw nangyari sa kanya na yung ganon yung nangyari sa mismo. At akala lang daw niya pelikula lang mangyayari. Yung pala ay totoo pala, guys. Ay ito, guys, ito ay yung atin napakahirap na intindihin. Paminsan-minsan yung mga naiinggit sa kapwa nilang artista dahil gagawa talaga sila ng mga paraan na yung ikakapahamak din ng kagaya nilang artista. Siyempre, guys, ikaw ba naman tong maiinggit ka or kumbaga is kahit naman siguro maiinggit ka. Normal lang naman yan Pero wag naman dun sa darating sa punto na magsuntukan na. Diba? Ano yun? Nasa shooting kayo? Para gawin nyo yun? Diba out of respect? Saka nadamay pa talaga si Kim Chiu. Pero in fairness umiiyak, sobrang iyak daw ni Kim Chiu na hindi daw nila alam kung paano daw pakalmahin si Kim Chiu First time daw kasi nangyari yung ganun. At ang isinasabi ng mga iba na dapat daw dito pangalagahan ni Paolo Avellino si Kim Chiu at huwag niyang paiiyakin. Pero hindi naman umiyak si Kim Chiu dahil kay Paolo Avellino na hindi siya finite. Pero umiyak si Kim Chiu dahil hindi daw niya matanggap na magkainitan yung dalawa at saka hindi din daw niya matanggap na sabihan siya na katulong o under kay Paolo Avellino. Kahit naman siguro sino, guys. Kahit naman ako, guys, pag yung sabihan ka ng gano'n na under, it's not good for me. Hindi ako aware ba kung sakali man na hindi ako pabor sa mga ganun na terms kung sakaling ako. Kasi pangit talaga, sobrang pangit. Ang ginawa daw ng actress na to is para mas magpakalma daw si Kim Chiu. Binigyan daw siya ng tubig, guys, ayon dito sa ating legit na sources. Heto na naman tayo, guys, bagong issue naman to. Actress nagsorry daw kay Kim Chiu. Okay. First time to nangyari, guys. Ang actress na daw ito, guys, is talagang siguro kinain niya yung pride niya ayon dito sa ating legit na sources kasi umiwas na si Kim Chiu sa kanya. Ngayon napansin niya ata na sobrang iwas na si Kim Chiu sa kanya. And then, heto na. Parang yung nasanay siguro siya ba na nandyan lang si Kim Chiu at nasanay din siguro siya na yung lahat ng kanyang hinihiram okay lang. Kumbaga nasanay siya na kahit ano yung pinagsasabi niya kay Kim Chiu is si Kim Chiu is humble lang siya sa kanya. Yun siguro yung terms niya. Parang yung pakiramdam niya is yung okay lang ang lahat, ganun. Pero ngayon, guys, is parang nakakalata na daw siya sa kanya mismong sarili na umiiwas na daw si Kim Chiu sa kanya. And then, there was a time daw na kinausap daw niya itong si legit na sources natin. Siya daw mismo nag-approach at pinaabot daw niya dito yung kanyang konting regalo kay Kim Chiu. And then, pwede favor, pakisuyo naman kay, ang ganda daw ng way ng pakiusap niya, guys. Ganito daw. Pwede favor, pwede pasuyo naman kay Kim Chiu kahit lang minuto lang, kausapin ko lang siya. Sabi daw niya sa legit na sources natin. And then, bakit naman? Sabi daw ni tong si legit natin, guys. Di, may importante lang kasi akong
sasabihin. Yun daw yung, ayun dito sa ating legit na sources guys. Tapos, ano yung importante pong sasabihin? Sabi daw ng ating legit na sources guys is, kaya ito guys is, dahil sinabi daw niya importante, kaya pinagbigyan naman siya. Ito, ang sabi daw sa kanya, kaya next time kasi huwag ka kasing umipal. Ngayon, pinahiwatig daw na parang nagsasorry daw ata siya. Sinabi ng ating legit na mamaya hintayin mo pagkatapos ni Kim Choi sabihin ko sa kanya, sabi daw niya. Ngayon, ito na guys, narinig daw ng ating legit na sources na nagsorry daw po siya kay Kim Chu. At yan naman po ay kailangan natin intindihin kasi pag nagsorry yung isang tao, is ibig sabihin po niyan is talagang isa isip at puso niya dapat na ang pagsasorry ay hindi lamang hanggang salita kundi pati sa gawa. Yan, hanggang dito na lang po ang ating update. Maraming salamat at God bless po sa ating lahat.